Hindi pa pala pinal ang planong rollback sa pasahe sa jeep sa Lunes. Nauna lang daw itong inanunsyo ng Malacanang kahit wala pang desisyon ng LTFRB. Dahil dyan, mismo mga transport groups nagkairingan kanina. Papogi raw kasi yung mga grupong agad pumayag sa rollback kahit wala pang public hearing. That's our #1 story from Andrea Bautista. Di pa nagsisimula ang hearing ng LTFRB tungkol sa fare rollback, nagkasagutan na ang mga kinatawan ng piston na si George San Mateo at Efren De Luna ng ACTO. Wala raw kasing karapatan ang ACTO ng pangunahan ng LTFRB sa pag-anunsyo sa 50 sentimos na rollback sa pamasahe. O sinisisi ko dalawa ron, si Pangulong Arroyo, tsaka yung ACTO at PEDYODAP. Paliwanag ng ACTO, ipinahayag lang naman nila ang kanilang posisyon sa isyu ng bawas pasahe. Ang pinakang point natin doon, i-rollback agad ng 50 centavos na wala ng public hearing. In-announce ang rollback kahapon matapos makipag-meeting ang Pangulo sa mga transport group. Pero sabi ng piston, walang kapangyarihan ang Pangulong magdesisyon tungkol sa rollback sa pasahe, lalo't hindi pa tapos ang hearing ng LTFRB. Statesman ang sagot niya ron, well, this is not my call. It's the call of the LTFRB. Hindi naman tutol ang mga tsuper ng jeep sa posibleng fare rollback. Okay na naman, mababa naman ng kuwan dito, brodo eh. Kung mababa naman ang pasahe, di magbigayan. Siyempre gusto namin mababa ang pamasahe dahil kami ang nagbibigay sa mga bata ng pamasahe. Ang hindi lang daw talaga nagustuhan ng piston ay ang agad na pag-announce sa rollback nang wala pang desisyon ang LTFRB. Sa huli, nagkasundo ang dalawang grupo na hintayin na lang ang announcement ng LTFRB. Dinaan na rin lang ni De Luna sa biro ang hirit ng piston, na nagpapapogi lang sila sa Pangulo kahapon. Wala naman kami dapat ipapogi eh. Sa Biyernes pa malalaman kung magkakaroon nga ba ng fair price rollback. Pero sa Lunes pa ang formal na pag-anunsyo at implementasyon sa posibleng pagbaba ng presyo ng pasahe. Andrea Bautista, The Evening News.